Kung titingnan natin sa mapa ng Southeast Asia, ay makikita dito na isa ang bansang Indonesia, sa pinakamalapit na katabing bansa, ng Pilipinas. Katulad ng ating bansa, ay isa rin itong archipelagong bansa, o bansang binubuo ng mga malalaki, at mas maliliit na isla, na pinapalibutan, ng malawak na karagatan. Pero alam nyo ba, na mayroon palang isang natatanging isla, sa bansang Indonesia, na kung saan ang mga taong naninirahan dito, ay gumagamit ng wikang Tagalog, o bihasa sa pagsasalita, ng Tagalog language. Bukod pa dyan, ay tinataas rin sa isla na ito ang bandila ng Pilipinas, katabi ang Watawat, ng bansang Indonesia. Ano nga ba ang isla na ito, at bakit parang malaki ang impluwensya ng Pilipinas, sa mga Indonesian citizen, na naninirahan dito? Posible nga kayang dati itong teritoryo, ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang isla na ito ay walang iba, kundi ang Miangas Island, o Palmas Island. Ito ay nasa pinakahilagang isla, hindi lamang ng North Sulawesi Province, kundi pati na rin ng bansang Indonesia, at isa sa 72 opisyal na nakalista, sa mga malalayong isla, ng kanilang bansa. Kaya naman medyo isolated na ito, kung ikukumpara sa ibang mga isla na malapit, sa mainland Indonesia. Tinatayang nasa humigit kumulang 198 kilometers lamang, ang layo nito mula sa Davao City, at halos 87 kilometers lang din, sa timog silangan ng Mindanao. Isolated man ang isla na ito, subalit hindi pa rin magpapatalo ang Miangas Island, lalo't pagdating sa ganda, ng kanilang mga tanawin. Kilala ang kanilang lugar sa mga white sand beaches, mga coral reef, at payapang destinasyon, para sa mga turista. Ayon sa mga report, ang salitang Miangas ay nangangahulugan, na exposed to piracy, dahil di umano ay madalas itong bisitahin, at daungan ng mga pirata, na nagmula sa Mindanao. Ang salitang sa Sahara naman, ay tinatawag na Tinanda, o ang ibig sabihin, ay mga tao na naninirahan na nakahiwalay, sa main archipelago. Noong 16th century, sa panahon ng mga Espanyol, ay tinatawag din ang isla na ito, na Islas de las Palmas, o Palmas Island. Samantala, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pangingisda, dahil nga sa pinapaikutan sila, ng malawak na karagatan, kung saan sagana ito sa mga yamang dagat, kaya naman heavily dependent ang mga nakatira dito, sa pagbebenta, ng mga lamang dagat. Bukod pa dyan, ay ikinabubuhay rin ng kanilang mga residente, ang paghahabi mula sa pandan leaves, kung saan ipinapakita nila, ang traditional craftsmanship ng mga tao, sa Miangas Island. Ayon sa Treaty of Paris, noong December 10, 1898, ang buong teritoryo ng Pilipinas ay ginuhitin nila, ng isang malaking geographic box, kung saan kabilang sa southern boundary ng ating bansa, ang Miangas Island. Kaya naman kung dito tayo magbabasi, ay maituturing na pagmamay-ari ng ating bansa, ang Palmas Island. Sa kasagsagan ng mga taon, na hawak ng Estados Unidos ang Pilipinas, ang bansang Indonesia naman, ay nasa ilalim ng pananakop, at kontrolado ng bansang Netherlands. Noong January 1906, ay pumunta sa Miangas Island ang isa sa mga general ng Amerika, na ang pangalan ay Leonard Wood, kasama ang gobernador ng Moro Province, at nakita nila na nakataas dito, ang bandila ng bansang Netherlands, at nalaman nila, na ang teritoryo palang ito ay inaangkin, ng Dutch East Indies. Kaya naman sa pagbabalik ng Pilipinas ni General Leonard Wood, ay agad nito ibinalita sa US Military Secretary, ang kanilang natuklasan sa isla. Noong January 26, 1906, ay agad na nakipag-usap ang Estados Unidos, sa bansang Netherlands. Kaya ipinaliwanag ng Netherlands Foreign Ministry, sa gobyerno ng Amerika, kung bakit nasasakop nila, ang Miangas Island. Noong 1928, ay umabot pa nga sila sa Permanent Court of Arbitration, patungkol sa kaso, ng territorial dispute na ito. Ang resulta ay pinagtibay ng arbitration ruling, na bahagi ng bansang Netherlands, ang Miangas Island. Ito ang dahilan, kaya noong nakamit na ng bansang Indonesia, ang kalayaan mula sa mga Dutch, ay bahagi na rin ng kanilang teritoryo, ang Palmas Island. Ganun pa man, ay napirmahan ang kasunduan, sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, kung saan pinapayagan ang mga residente, ng mga lugar sa Nunukan Island, Talaud Island, Sangar Island, Balut Island at Sarangani Province, na makalampas sa border ng kani-kanilang mga teritoryo,
upang makipagkalakalan, at iba pang legal, na mga transaksyon. Noong 1965, ay ginawang checkpoint ang mga isla, katulad ng Balot Island, Maruri Island, at Miangas Island, sa mga naninirahang residente dito, na lalampas sa border. Noong 2009, ay sinabi ng Indonesian Ministry of Foreign Affairs, na nag-publish ang Pilipinas ng isang mapa, kung saan kasama ang Miangas Island, sa bahagi ng teritoryong sakop, ng Pilipinas. Sa madaling salita, noon pa lang ay talagang mayroon ng territorial dispute, sa pagitan ng Pilipinas, at Indonesia. Samantala, noong 2014 ay nag-usap ang mga opisyal ng dalawang bansa, at nagkasundo para sa maritime borders, at idineklara na nga na ang Miangas Island, ay teritoryong bahagi at pagmamay-ari, ng bansang Indonesia. Ang kwento ng islang ito, ay isa na marahil sa mga dahilan, kung bakit ang mga mamamayang Indonesian sa lugar na ito, ay mahusay na nakapagsasalita, ng wikang Tagalog. Karamihan din sa mga residenteng naninirahan sa Miangas Island, ay dito na ipinanganak, at may mga iilan din dito, ang tinatawag na settlers, o nahalo na ang kanilang lahi. Ayon sa mga report noong mid-2022, ang populasyon ng Miangas Island, ay nasa humigit kumulang, 816 na katao lamang. Ang mga wikang ginagamit nila sa isla, ay Bahasa Indonesia, Talaod language, at wikang Tagalog. Pero may iilan din sa mga taong nakatira dito, ang nagsasalita ng wikang Bisaya. Ito nga ang ilan sa mga patunay, na nakapagsasalita talaga ng wikang Tagalog, ang mga residenteng Indonesian na nakatira, sa Miangas Island. Ang pangalan ko, Lolita Pade Managbanag. Ang anak ko, paalima, ngayon 5. Nandito kami sa Miangas, dito kami nakatira ngayon. Makikita nga natin sa video, kung saan ini-interview ang ilang mga residente, ng Palau Miangas, Sulawesi, Indonesia, at dito ay mapapansin natin, na mahusay sila magsalita ng wikang Tagalog, kahit na sila, ay mga Indonesian. Pangalan ko si Yapit Lupa. Nakatira ako sa Miangas. Trabaho ako sa pusinan ng RP team sa Miangas. Samantala, pagdating sa educational systems ng Miangas Island, ay mayroon lamang sila isang elementary, isang high school, at isang senior vocational school. Kaya naman kakaunti lang din ang mga guro, at mga estudyante sa isla na ito, dahil nga naka-isolate sa mainland, ang kanilang lugar. Makikita rin sa isla ng Miangas, kung saan magkatabing nakataas ang bandila ng Indonesia, at bandila ng Pilipinas. Ayon din sa mga report, ang isla ng Miangas di umano ay isang palatandaan, na matalik na magkaibigan ang Pilipinas, at ang bansang Indonesia. Ayon pa sa mga balita, nitong mga nagdaang taon, ay maraming mga Indonesian ang mas pinili, na manirahan sa Pilipinas, at ang ilan pa nga ay gusto maglipat ng citizenship, at maging isang tunay na Pilipino. Isa nga sa kanila ay si Lolita Macam Inang, na nagmula sa tubong Maruri Island, isang isla sa Sulawesi Province, Indonesia, na sobrang lapit lamang sa Balot Island, ng Davao Occidental Province. Dahil sa malapit sila sa ating bansa, ay bumabalik-balik silang mag-asawa sa Sarangani Province, dahil nahihirapan umano sila, na pag-aralin ang kanilang mga anak, sa layo ng mainland Indonesia. Kahit lahing Indonesian, ngunit mas niyakap na nila, ang pagiging pusong Pilipino. Napasalamat din ako sa mga gobyerno sa Philippine government dahil sa mga programa nila, ina-avail naman po kami. Ang dalawa nga sa mga anak ni Lolita Macam Inang, ay dito na sa Pilipinas nagtapos ng elementary, at high school. Noong in-interview nga sila, ay maging ang kanyang mga anak, ay gusto na nga ring maging isang tunay na Pilipino, at talikuran na ang pagiging Indonesian, dahil sa ating bansa na siya lumaki, at napamahal na, sa kulturang Pilipino. Ayon sa mga guro, ay mahigit na 5,000 mga estudyante, sa 18 elementary at high school, sa lugar na ito. 20% ng mga estudyante dito, ay mga Indonesian, o di naman kaya ay Filipino-Indonesian, na buong puso nang tinanggap ng ating bansa, at ang pagiging Pilipino, para sa Pilipinas na sila makapag-aral, at manirahan. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ito ang dahilan, kung bakit ang mga naninirahan sa Miangas Island, Indonesia, ay mahusay sa pagsasalita, ng wikang Tagalog. Ikaw, ano ang masasabi mo?
patungkol sa kanila, at sang-ayon ka ba na tanggapin sila, na maging isang ganap na Pilipino? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos. Mga pinakamalakas na armas, o military weapons, ng puwersang militar ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Marami ng bansa ang patuloy na pinapalakas, ang kanilang depensa at opensa, gamit ang mga armas pang militar. Isa na sa pinakamalaking pinag-i-investan, ng mga military forces, ay ang kanilang mga sinasakyan. Maliban sa mga stereotypical tank, bumibili rin ng malalakas na sasakyang pangdagat, at panghimpapawid ang mga military forces, upang mas mapadali ang transportasyon, at maging mas epektibo, ang kanilang forces. Ilan sa mga factors na kailangan nila i-consider, sa pag-invest ng mga military weapon, ay ang functionality, at motions nito. Dahil mas advanced na ang mga teknolohiya ngayon, mas progressive na, ang mga military weapon. Kaya nandito ang mga pinakamalakas na armas pandigma, o military weapons, ng Pilipinas. Number 5, Spike-R, at Spike-NLOS missiles. Ang powerful weapons na Spike-R, at Spike-NLOS missiles, ay isang Israeli fire-and-forget anti-tank guided missile, at anti-personnel missile, na may tandem charge, na high-explosive, anti-tank warhead. Available ito para sa man-portable, vehicle launch, helicopter launch, at maritime variants. Ang dalawang missiles na ito ay parehong binuo, ng Rafael Advanced Defense Systems, na bahagi ng Spike family, ng precision-guided missiles. Nasa ilalim ng Army Artillery Regiment, ng Philippine Army, ang mga Spike missile system na ito, at pinamamahalaan ng mga ground troops, na sinanay at may kakayahan sa pag-target, sa mga malalayong banta o mga kalaban, na nasa malayong distansya. Ang Spike-R at Spike-NLOS missiles, ay precision-guided missiles na maaaring gamitin, para sa iba't ibang layunin, kabilang ang anti-tank, anti-ship, at anti-structure warfare, upang sirain ang mga target mula sa malayo, kabilang ang mga tangke, barko, at mga istruktura. Bukod pa dyan, ay ginagamit din ito sa battlefield reconnaissance, real-time tactical intelligence, mission abort, at naval warfare. Ito ay mayroong advanced na guidance system, na kayang ma-lock ang target, kahit hindi konektado, sa line of sight. Ito ay equipped ng mga sensor, at optics na tumutulong sa pagtama ng target, mula sa malayong lugar. Ayon sa mga report, ang bawat missile system nito ay nagkakahalaga, ng humigit kumulang 10 million pesos, hanggang 12 million pesos. Number 1, AW159 Wildcat Helicopter. Ang AW159 Wildcat Helicopter, ay isang pinahusay na bersyon, ng Westland Super Lynx military helicopter, na idinisenyo para magsilbi sa battlefield utility, search and rescue, at anti-surface warfare roles. Ginawa ito, ng British-Italian helicopter manufacturer Agusta Westland, at kalaunan ay ibinebenta, ng Italian Aerospace Company, na Leonardo. Ang Agusta Westland 159 Wildcat, ay isang multi-role military helicopter, na nagsisilbi sa iba't ibang layunin, kabilang ang anti-submarine warfare, kung saan kaya nito ma-detect, identify at neutralize, ang mga submarine. Nilagyan din ito ng anti-surface warfare, upang magsagawa, ng mga anti-surface warfare operation. Bukod pa dyan, ay ginagamit din ito para sa logistics support, search and rescue, maritime interdiction, intelligence, surveillance, target acquisition, at reconnaissance. Hindi lang ito basta ordinaryong helicopter, kundi isang versatile military helicopter, na advance ng mga latest technology, katulad ng sonar, radar, at mga weapon system. Nilagyan din ito ng mga torpedo, para sa submarines at missiles, para sa surface combat. Ayon sa mga report, ang bawat helicopter ay nagkakahalaga, ng humigit kumulang 1.4 billion pesos, hanggang 1.6 billion pesos. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all,
para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ilan lamang ito sa mga pinakamalakas na armas ng ating puwersang militar. Ikaw, sa tingin mo, dapat nga bang mag-invest ng mga malalakas na armas ang ating bansa para sa ating seguridad? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.